Kabanata 1021. Dahil doon, nagpa siya si Erisa na asarin siya sa pamamagitan ng pagtatanong, bakit hindi mo siya tawaging daddy, kung alam mong mahal ka niya. Lumibot ang mga mata ni Jessie sa paligid habang inilipat ang tingin sa pagitan ni Erisa at ng kanyang mga kapatid. Hindi ako naglakas loob na tawagin siyang daddy, dahil hindi rin ginagawa ito ng mga kapatid ko. Sasampalin nila ako kapag daddy, ang tawag ko sa kanya. Lahat ng 5 lalaki ay walang imik na nakatingin kay Jessie bilang tugon. Sige, mag-ayos kayo. Ngayon, bilusan mo at tapusin ang pagkain mo. Nakangiting sabi ni Erisa. Sa totoo lang, isa lang itong paraan ng address. Ang ilang mga tao ay tinatawag pa nga ang kanilang mga ama sa kanilang mga unang pangalan na parang magkaibigan sila. Oh well, I guess Benjamin will have to work harder if he wants them to call him daddy. Sinulyapan ni Mary ang mga bata habang sinasabi niya, ang mommy at daddy mo ay magkasama ngayon, kaya dapat simulan na ninyong mga bata ang pagtugon sa kanya ng maayos. Huwag mag-alala, Lola, tatawagan natin siyang daddy, kapag bumuti ang kanyang performance. Sabi ni Zachary with a adorable expression. Napaawang ang gilid ng lobby ni Erisa nang marinig iyon. Kayong mga bata at ang inyong mga kalokohan. Paano mo nasabi, Mommy? Tinutulungan ka lang namin na subukan siya. Protesta ni Zachary. Sige, kumain ka na. Wala pa ring malay si Darius nang dumating si Benjamin sa kanyang ward. Tapos ka na ba sa lahat ng paghahanda sa bahay? Tanong ni Benjamin nang dumating si William maya-maya. Opo, Mr. Graham, sagot ni William at nagpatuloy sa pagbibigay ng paliwanag kay Benjamin tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa lumang asyenda. Pagkatapos ay nag-aalala niyang sinulyapan si Darius at nagtanong, hindi pa ba nagigising si matandang Mr. Graham? Hindi maiwasan ni Benjamin na magtaka kung bakit wala pa ring malay si Darius ilang oras pagkatapos ng operasyon. Pagkatapos ay tinawag niya si Sean at tinanong, bakit wala pa ring malay ang aking ama? Halika at tingnan mo siya. Tumango si Sean bilang tugon. Nakuha ko. Pagkatapos bigyan si Darius ng isa pang pagsusuri, sinabi niya, walang mali kay old Mr. Graham. Mukhang normal lahat ng vitals niya. Tumango si Benjamin at lumabas ng ward. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang sigarilyo sa kanyang bulsa at itinago ito sa kanyang bibig nang hindi ito sinindihan. Maaari kang manigarilyo sa aking opisina kung gusto mo, mungkahi ni Sean nang makita niya ang pagkadismaya sa mukha ng kanyang kaibigan. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Hindi, okay lang ako. Sigurado ka bang ayos lang ang tatay ko? Binigyan ni Sean si Benjamin ng panatag na tapik sa balikat. Oo, siya nga. Kahit na ang isang malakas, binata ay aabutin ng ilang oras para magkamalay pagkatapos ng operasyon. Dahil sa edad ng iyong ama, makatuwiran lamang na magtagal kaysa doon, kaya huwag mag-alala tungkol dito. Nang mapansin ni Benjamin na nanlilisik ang kanyang kamay, naalala ni Sean na siya ay isang malinis na pambihira at mabilis itong binawi. Anyway, lalabas ako para mananghalian ngayon. Nauutol niyang sabi at hinintay na tumango si Benjamin bilang sagot bago umalis. Dahil inaantok na talaga si Kingsley, paimpol siyang gamulong-gulong at nagpatuloy sa pagtulog nang gisingin siya ni Sean. Saglit na naghintay si Sean kung babangon siya, ngunit hindi iyon nangyari. Maya-maya, walang choice si Sean kundi ang magtungo sa cafeteria para kumain ng mag-isa. Tinawag ni Benjamin si Ethan para tanungin ang sitwasyon sa police station. Hindi pa umaamin si Nick, Mr. Graham. Gayunpaman, mayroon kaming matibay na ebidensya laban sa kanya, kaya hindi siya nakakalabas sa piyansa. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Benjamin. Matigas pa rin ang ulo kahit may matibay na ebidensya laban sa kanya, ha? Patuloy na bantayan siyang mabuti. Utos ni Benjamin at itinago ang kanyang telepono, nakita ko si Erisa na nakatayo sa malapit nang lumingon siya. Naghintay siya hanggang sa kumaway ito sa kanya bago pumunta sa kanya. Nang maramdamang masama ang pakiramdam niya, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa habang nagtatanong, mas gulo. No, not really. Nick stubbornly refuses to confess, sagot ni Benjamin habang hinihila siya sa kanyang yakap. Napatingin si Erisa sa kanya. Siya ba talaga ang may gawa nito? Naging malungkot ang mga mata ni Benjamin nang tumango siya bilang tugon. Naikuyom ni Erisa ang kanyang mga kamao at galit na napabulalas, susuportahan ko ang desisyon mo kahit anong gawin mo. Naningkit ang mga mata ni Benjamin habang bumababa ang tingin sa kanya. At dito ko naisip na tatutol ka dito at hilingin sa akin na maawa sa kanya. Bakit ako? Noon, malamang nagagawin iyon ni Erisa,
ngunit ang kawalan ng pag-asa na naranasan niya mula sa kanyang pamilya ay nagturo sa kanya ng isang mahalagang aral. Nalaman niya na ang ilang tao ay aabot ng 1 milya kung bibigyan mo sila ng 1 pulgada. Dahil dito, ang isa ay kailangang manindigan kapag nakikitungo sa mga taong iyon. Kabanata 1022. Sa tingin mo ba wala akong puso? Yumuko si Benjamin para tingnan siya. Hangampis ang hininga nito sa mukha niya, nagpapadala ng mainit at pangangilig sa buong katawan niya ng bamalat sa kanya ang pamilyar na amoy nito. Nagulat si Erisa. Hindi sila kailanman dapat maging mahabagin sa kanilang mga kaaway. Wala nang simpatiya si Erisa kay Nick matapos malaman na sinadya niya hindi lang saktan si Benjamin kundi pati na rin ang buong pamilya nila, pati na ang mga anak nito. Nagdilim ang mga mata ni Benjamin, at yumuko siya para halikan siya sa noo. Gising na si Lolo, gising na. Biglang narinig nila ang hiyawan ng kanilang mga anak mula sa ward. Nagliwanag ang kanilang mga mata, at nagmadali silang pumasok sa ward. Gising si Darius, kasama ang 6 na bata na nakatayo sa paligid ng kanyang kama. Lolo, mabilis na hinayla ni Erisa ang mga bata sa isang tabi at pinaalalahanan sila, kagigising lang niya, kaya kailangan mong tumahimik. Masaya niyang tiningnan si Darius nang pinindot ni Benjamin ang button para humingi ng tulong. Lumapit siya kay Darius, nagtanong, Tatay, kumusta ang pakiramdam mo? Manam, paus ang boses ni Darius. Nagmadaling magsalin si Erisa ng isang basong tubig at iniabot ito kay Benjamin. Tinanggap ito ni Benjamin at ibinigay kay Darius. Uminom ka. Matapos uminom ng kaunting tubig si Darius, pumasok ang mga doktor. Mabilis na tumabi si Benjamin para sa mga doktor. 1 dosenang doktor ang nagsimulang magbigay ng masusing pagsusuri kay Darius habang naghihintay sa gilid sina Benjamin, Erisa, Edwin, William, at ang 6 na bata. Mabilis ding pumasok si Mary nang marinig na gising si Darius. Gising na ang matandang Mr. Graham. Oo, kakagising lang niya. Tuwang-tuwang sabi ni Erisa kay Mary. Natuwa si Mary sa narinig. Tumingin siya sa direksyon ng kama ngunit hindi niya makita si Darius dahil pinalibutan siya ng mga doktor. Pagkaraan ng ilang minuto, sinabi ng mga doktor kay Benjamin, Mr. Graham, maayos na si old Mr. Graham. Kailangan lang niya ng higit na pahinga. Okay, tumango si Benjamin. Salamat sa lahat. Napangiti si Erisa. Hindi na kailangang magpasalamat sa amin. Masyado kang magalang. Matapos banggitin ng mga doktor ang ilang karagdagang pag-iingat, umalis sila sa ward. Lolo, sa wakas gising ka na. Lolo, nag-aalala kami sa iyo. Lolo, gutom ka na ba? Dinalhan ka namin ng masasarap na pagkain. Lolo, nadama ni Darius ang pagpapala ng pinalibutan siya ng 6 na bata. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang inaalo niya sila, okay lang ako. Huwag kang mag-alala, sinimulan siya ng mga bata nang hindi kumukurap. Si Erisa at Benjamin ay nakatingin din kay Darius. Nagsalin si Erisa ng isa pang baso ng tubig at papakainin na sana si Darius nang kunin ito ni William mula sa kanya. Mrs. Graham, hayaan mo akong gawin ito. Ibinigay ang baso sa kanya, sinabi niya kay Darius, uminom ka muna ng tubig bago kumain ng kahit ano, tatay. Okay, napansin ni Darius na habang naroroon ang pamilya ni Benjamin, walang tao mula kina Brian at Nick. Mga pamilya, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkadismaya. Lahat sila ay cold-hearted na tao. Wala talaga silang pakialam sa akin. Matandang Mr. Graham, dahan-dahan mong inumin ito. Bumalik si Sean pagkatapos kumain. Nang mapagtantong gising na si Darius, nagmamadali siyang pumunta sa ward. Matandang Mr. Graham, gising ka na. Sinulyapan siya ni Darius at ngumiti. Oo, gising na ako. Dapat ay natakot ko kayong lahat. Haha. Buti na lang gising ka na. Sobrang nag-aalala si Benjamin nung nawalan ka ng malay. Ramdam ni Sean ang pagtitig ni Benjamin. Sinulyapan niya si Benjamin at pilit ng umiti. Matandang Mr. Graham, baka pinaalis ako ni Benjamin kung mananatili kang. Walang malay. Tumingin si Darius kay Benjamin at nakaramdam ng init sa kanyang puso. You should go and get some rest. Hindi na kailangang manatili sa tabi ko. Babalik ako sa kumpanya saglit, sagot ni Benjamin. Lumingon si Erisa para tanungin si Benjamin, hindi ka ba magpapahinga? Pupunta siya sa kumpanya pagkagising ni Dad. Tinitigan siya ng masama ni Benjamin. Hindi ako pagod. Kabanata 1023. Napaawang ang lobby ni Erisa. Kahit hindi ka pagod, dapat kang magpahinga.
Sa tingin mo ba ay gawa ka sa metal? Paf! Hindi na napigilan ni Sean ang pagtawa. Si Darius, Mary, ang mga bata, at ang dalawang mayordomo ay nakangiti rin ng malawak. Walang mapagpahingahan dito. Tatapusin ko ang trabaho ko sa kumpanya bago ako umuwi para magpahinga sa gabi, paliwanag ni Benjamin kay Erisa. Walang bakas ng galit sa boses niya. Nakalimutan mo ba kung anong araw ngayon? Pinagmasdan ni Erisa ang taong workaholic. Yes, Daddy. Nakalimutan mo na ba kung anong araw ngayon? Tumango din si Gavin. Napatingin si Benjamin kay Gavin. Sabado. Naiwang tulala ang lahat. At least naaalala mo na Sabado ngayon. Pinaikit ni Erisa ang kanyang mga mata. Dapat kang magpahinga sa Sabado. Bakit ka nag-o-overtime? Tumawa si Benjamin. Tapos, dadaan ako saglit sa kumpanya bago ako umuwi para magpahinga. Ayos yan. Napaawang ang lobby ni Erisa at hindi umimik. Nasasaktan ba siya kapag hindi siya pumapasok sa kumpanya ng isang araw? Mr. Graham, nakalimutan mo na ba ang ipinangako mo sa amin? Paalala ni Zachary kay Benjamin. Nakipag-eye contact si Benjamin kay Zachary. Natural, hindi niya nakakalimutan ang pangako niya. Naaalala ko. Kung naaalala mo ito, bakit hindi mo ito ipakita sa iyong mga aksyon? Nagpout si Zachary. Oliver din chimed in, huwag maghintay hanggang gabi. Walang oras sa gabi. Tumango si Benjamin. Mukhang hindi na siya dapat pumunta sa opisina. Sige, hindi na ako babalik sa opisina. Napatingin si Erisa kay Benjamin at saka sa mga bata. Kailan pa sila nagkaroon ng sikreto? Sinamahan ng lahat si Darius saglit bago siya hinayaang kumain. Naghanda si Erisa ng mushroom soup para sa kanya. Ito ay napakasarap. Matandang Mr. Graham, si Mrs. Graham mismo ang naghanda nito para sa iyo. Kumain ka na. Gulat na sabi ni Edwin kay Darius. Naningkit ang mga mata ni Darius sa sarap. Isa, ikaw ang gumawa nito. Ngumiti si Erisa at nagpaliwanag kay Darius. Oo. Bagay ba sa panlasa mo? Dahil kaka-opera mo lang, hindi ka dapat kumain ng mabigat, kaya sinubukan kong gawing simple ang ulam. Tuwang-tuwang tumango si Darius habang pinupuri siya. Masarap ito at mas masarap kaysa sa ginagawa nila. Si Edwin at William ang tinutukoy niya. Napangiti si Erisa. Masarap din ang pagkain na ginagawa ni na Edwin at William. Kaya lang hindi mo kadalasang kinakain ang ginagawa ko. Kapag nadagdagan mo pa ang niluluto ko, magsasawa ka na. Siyempre hindi. Hinding-hindi ako magsasawa sa pagkain mo kahit araw-araw ko itong kainin. Si Darius ay nasa mabuting kalagayan at mabilis na uminom ng 2 mangkok ng sopas. Nagtawanan ang lahat sa matako na ugali ni Darius. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng silid. Nagpalitan ng tingin ang lahat at naglakad si Sean patungo sa pinto. Pupunta ako at titingnan. Si Brian at ang kanyang asawa ang nagsisikap na bisitahin si Darius. Gayunpaman, pinigilan sila ng mga bodyguard sa labas. Anong ginagawa niyo? Bisitahin natin si Dad. Lumipat ka. Marahas silang pinagalitan ni Susana. I'm sorry. Sabi ng doktor kailangan daw magpahinga ni old Mr. Graham. Ang mga bodyguard ay hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Malamig na nguya ni Brian. Nandito kami para bisitahin si tatay. Hindi ba pwedeng bisitahin ng anak ang sarili niyang ama? I'm sorry. Sinabi ni Mr. Graham na huwag papasukin ng sinuman. Tumanggi ang mga bodyguard na payagan silang makapasok. Nagdilim ang ekspresyon ni Brian. Paanong hindi hinayaan ni Benjamin na makilala natin ang aking ama? Maya-maya lang, lumabas si Sean ng ward, nakangiting binati sila, kayo pala. Lumaki sina Sean at Benjamin ng magkasama, kaya natural na alam niya ang tungkol sa mga sama ng loob sa pamilya Graham. Nakita ni Brian at ng kanyang asawa na ang pamilya ni Benjamin ay nasa loob ng ward sa pamamagitan ng siwang ng pinto. Nagdilim ang kanilang mga ekspresyon. Hilhingan silang umatras, papasok tayo para bisitahin si tatay. Utos ni Brian kay Sean. Lumipat siya para sumakay sa ward kasama si Susana, ngunit hinarang sila ni Sean. Kailangan ng matandang Mr. Graham na magpahinga. Umalis na kayo. Kabanata 1024. Ikaw, sumigaw si Brian, namumula ang kanyang mukha sa galit habang naglalabasan ng mga ugat sa kanyang leeg. Biglang umalangaw ang boses ni Darius. Papasukin mo siya. With that, pinandilatan ni Brian si Sean at hinayla si Susana papasok sa kwarto. Nang makita niya si Benjamin, napabuntong hininga siya at lumingon kay Darius. Dad, nakikita mo ba kung ano ang ginagawa ni Benjamin? Pinahihirapan niya kaming bisitahin ka.
Hindi ako makapaniwala na nakuha pa niya ang bodyguard niya para hadlangan tayo. Kailangan ba niya tayong pretuhin na parang mga tagalabas? Tinitigan ni Darius ang galit na si Brian, ang kanyang titig na mahigpit at masungit. Maganda ang ibig sabihin ni Benjamin. Ang gusto lang niya ay makapagpahinga ako ng maayos. Kayo naman, hindi pa rin tumitigil sa pagsigaw simula nang dumating kayo dito. Iyon ay dahil pinigilan niya tayong pumasok. Ngumisi si Brian. So, anong ginagawa niyong dalawa dito? Maingat na tanong ni Darius. Bago pa makasagot si Brian, hinayla ni Susana ang braso niya at pinalo siya dito. Pumunta kami upang makita ka, tatay. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Tanong niya na may pag-aalala. Oo, mas maganda ako. Ngayong nakita mo na ako, maaari ka nang umalis. Huwag kang mag-abala pang bumalik. Putol ni Darius, halatang sabik na habulin ang tahanan ng kanyang mga bisita. Samantala, nakatayo sa gilid si Erisa kasama ang mga bata at nanatiling tahimik. Dad, kararating lang namin, tinataboy mo na kami. Tutol ni Brian habang nakatitig sa grupo. Paano si Benjamin at ang kanyang pamilya? Medyo matagal na sila rito, hindi ba? Yun kasi ang alam mo lang asarin ako habang napapasaya nila ako. Ganon ba kahirap intindihin yun? Tsaka hindi ka naman magsasabi ng mga masasakit na salita kung talagang sinsero ka sa pakikipag-usap sa akin. Bilasan mo at umalis ka na. Huwag mo nang sirain pa ang mood ko. Ganti ni Darius. Wala akong gustong makita sila. Pumasok sila dito sinusubukang mag-claim ng kredito, ngunit nakikita ko mismo sa kanila. Hindi na kailangang sabihin, sisabog na sa galit si Brian. Fine, let them stay with you. Then, iisa lang ang anak mo. Brian, saway ni Susana habang hinihila ang manggas ng asawa at nakakatakot na ngumiti kay Darius. Don't mind him, Dad. Nasabi lang niya iyon sa galit. Actually, hindi niya mapigil ang mag-alala sa'yo habang papunta kami rito. Kahit papaano, magpahinga ka muna. Aalis na tayo. Napaawang ang lobby ni Darius, ayaw sumagot. Dahil doon, lumusab ang nag-aapoy na mag-asawa, iniwan ang ward ng napakatahimik kung kaya't may makarinig ng pagbagsak ng pin. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal bago binasag ng mga bata ang katahimikan. Huwag kang magalit, Lolo. Hindi magandang magalit. Pagsuyo ni Jesse. Ang mga salitang iyon ay tumama sa isang malambot na bahagi sa puso ni Darius, at hindi niya napigil ang haplasan ng buhok ng batang babae ng magiliw. Pangako hindi ako magagalit. Kumain ka na, Lolo, sabi ni Zachary habang naglalagay ng tray ng mga pinggan sa harap ni Darius. Kung hindi, lalamag ang pagkain. Oo naman. Gusto mo bang ibahagi sa akin ang ilan nito? Sagot ni Darius na nakangiti sa anim na apo na para bang hindi nangyari ang naunang alitan ni Brian. Agad na hinimas ni Tim ang kanyang tiyan at ngumisi. Hindi. Salamat, Lolo. Napuno kami. Nang makita kung gaano ka-adorable ang mga bata, mas lalong ngumiti si Darius. Ang lahat ng iba pa sa ward, ay napangiti din. Noon lang, lumingon si Erisa kay Benjamin, baka sa mga mata nito ang pag-aalala. Dapat kang umuwi at magpahinga. Sasama ka ba sa akin? Gusto kong manatili dito at makasama si tatay, nakangiting sabi ni Erisa. Paano? Sa mga bata dito, nagblending ka lang sa background. Pang-aasar ni Benjamin habang hinahatak ang kanya. Baba papunta, sa mga nagdaldal na bata. Tiyak na, si Darius ay nag-e-enjoy sa kanyang oras kasama ang anim na maliliit, at kasama ang dalawang kasambahay at si Mary din sa silid, ang kapaligiran ay masigla at masaya. Oh, tere na, hindi naman masama. Pagmamaktol ni Erisa, how dare he say I'm blending into the background. Pagkatapos kumain, sinubukan ni Darius na pabalaykan ng lahat, ngunit determinadong tumanggi ang mga bata. Naiwan na walang pagpipilian, inilipat niya ang tingin kay Benjamin at Erisa. Kung ganoon, makakauwi na muna kayong dalawa. Mabuti naman ang lagay ko, kaya hindi na ninyo ako kailangang bantayan. Umuwi na kayo at magpahinga. Total weekend naman. Magpahinga ka ng mabuti sa ospital, kung gayon. Babalik tayo sa gabi, sagot ni Benjamin bago bumaling sa kanyang mga anak. Gusto mo bang sumama? Nang marinig iyon, nagmamadaling tumanggi si Gavin. Hindi, gusto naming manatili dito kasama sina Lolo at Lola. Kabanata 1025. Huminto si Benjamin sa kanyang pagkilala, na nagpahatid kay Gavin sa buwan. Pumayag si Daddy na manatili tayo. Bulalas niya na kumikislap ang mga mata habang nakatingin sa mga kapatid.
Isang pilyong ngiti ang agad na sumilay sa mukha ni Zachary. Hey, kahit hindi pumayag si Mr. Graham dito pa rin kami. Pati sina Oliver at Jasper ay napahadjejek. Sinulyapan ni Jessie ang kanyang malungkot na ama at inilabas ang kanyang dila. Mr. Graham, gagawin namin ang aming pinakamahusay na pag-uugali. Hindi namin iistorbahin si Lolo o Lola. Paninigurado ni Tim. Napatingin si Benjamin sa anak at tumango. Okay. Nang maayos na iyon, napangiti si Erisa at lumingon kay Edwin. Paumanhin, Edwin. Mahihirapan akong alagaan ang mga bata. Huwag kang mag-alala, Mrs. Graham. Babantayan ko sila, kaagad na sagot ni Edwin. Ito ay walang gawaing bahay. Napakasaya kasama ang mga bata. Tumango si Erisa. Tama, wala kang dapat ipag-alala, Erisa, sabi ni Sean. Walang paraan na mawawala sa atin ang mga bata sa sarili nating ospital. Aalagaan silang mabuti. Nang marinig iyon, humagalpak ng tawa si Erisa. Nag-aalala ako na abalahin kanila at abalahin ang trabaho mo. Okay lang kung ang mga bata ay nanatili sa ward kasama ang kanilang mga nakatatanda, ngunit sino ang nakakaalam kung gaano karaming kaguluhan ang kanilang gagawin kung sila ay kasama ni Sean at ng mga tauhan. Hindi naman. Kung tutusin, gusto kong samahan nila tayo araw-araw. Hindi mo alam kung gaano sila kamahal ng mga nurse natin. Lagi silang nag-aaway para yakapin sila, sabi ni Sean sa gitna ng malalakas na tawanan. Alam kong gaano kamahal ang 6 na bata, nagningning si Erisa sa pagmamalaki at kagalakan. Tara na, sambit ni Benjamin habang hawak ang kamay ni Erisa. Tatay, Lola, uuwi muna kami. Todong ngiti sina Darius at Mary habang tumatango. Tumakbo ka at gawin mo ang lahat ng gusto mo. Hindi mo kailangang manatili sa ospital, dagdag ni Darius sabay wave ng kanyang kamay. Nagpapahiwatig siya sa mag-asawa na maglaan ng kalidad ng oras na magkasama, at syempre, nahuli kaagad ni Sean ang pahiwatig. Tama, Benjamin. Dapat kang makipag-date kay Erisa. Ramdam ni Erisa ang pamumula ng kanyang pisngi nang masilip niya si Benjamin. Bantayan mo ang mga bata. Tawagan mo ako kung may mangyari. Bye, bilin ng huli kay Sean bago hinayla si Erisa patungo sa pinto. Magayos kayo, paalala ni Erisa sa mga bata. Gagawin natin, Mommy. Sa sumunod na segundo, ngumisi ang 6 na bata at sumunod sa kanilang mga magulang sa pintuan upang panoorin silang umalis. Ngumiti at kumaway si Erisa, sinenyasan silang bumalik sa kwarto. Kahit ihatid na siya ni Benjamin sa elevator, hindi pa rin maiwasan ni Erisa na palihim na sumulyap sa mga musmos. Napangiti si Benjamin. Ganyan ka ba kaatubiling makipaghiwalay sa mga bata? Lumingon si Erisa para salubungin ang mapanuksong tingin ng lalaki at nagpout in denial. Hindi. Pagkatapos noon, niyakap siya ni Benjamin at hinayla siya sa isang mainit na yakap. Oo, ikaw. Naramdaman ni Erisa ang pagpintig ng kanyang puso nang kumapit siya kay Benjamin at nilalanghap ang nakakaakit nitong pabango. Hindi ako katulad mo, she said coquettishly. Bilang tugon, tumungo lang si Benjamin. Matapos mapagtantong namumula na siya hanggang tenga, mabilis na ibinaba ni Erisa ang kanyang ulo. Sus, masyado bang seductive ang boses niya? Samantala, nagdilim ang mga mata ni Benjamin habang pinagmamasdan ang kagandahan at kagandahan ng babae. Nako, bumukas ang mga pinto ng elevator nang akmang sasandal siya sa isang halik. Ang lumabas, isa sa mga doktor ng ospital ay naghihintay ng elevator. Hello, Mr. Graham, bati ng doktor. Kahit namumula na ang mukha, mabilis na sumunod si Erisa nang makita niyang magalang na tumangusi. Benjamin sa doktor. Habang papalabas ng elevator ang mag-asawa ay mas lalong tumindi ang pamumula ng mukha ni Erisa. Sa sandaling iyon, isang mahinang tawa ang umalangaw-ngaw sa kanyang ulo. Agad na tumangala si Erisa at pinandilatan si Benjamin. Anong tinatawa-tawa mo? Ay, wala lang. Pakiramdam ni Benjamin ay natunaw ang kanyang puso sa isang lusik habang nakatingin sa babae. Tumawa ka naman. Ganti ni Erisa. Sinalubong lamang ni Benjamin ang kanyang malinaw na tingin at pinulupot ang kanyang manipis na labi sa isang sexy, malademonyong ngiti. Naramdaman ni Erisa ang pagtibok ng kanyang puso. Damn it, nakakamangha. Kabanata 1026. Pagkasakay sa sasakyan, hinayla si Erisa sa mainit na yakap ni Benjamin bago pinaulanan siya ng tuloy-tuloy na halik ng lalaki. Nawala ng kakayahang mag-isip ng maayos, naramdaman ni Erisa na malabo ang kanyang isipan at wala siyang magawa kundi i-enjoy ang sandaling iyon.
May mga apoy ng pagsinta sa mga mata ni Benjamin habang ipinuwesto niya ang babae sa kanyang kandanggan. Hanggang sa namula ang pisngi ni Erisa nang tuluyang pinakawalan siya ni Benjamin. Nakasandal kay Benjamin, humihingal na si Erisa na parang aso. Lumunok ang lalaki bago siya hinawakan sa baba at samandal para ipagpatuloy ang paghalik sa kanya, halatang kulang pa. Ang matamis at sensual na hilinghing na umaalingaw sa sasakyan ay naging madali para sa kanila na malasing sa hilig na kanilang nilalamon. Ilang sandali pa bago naalala ni Benjamin ang kanyang sarili matapos siyang itulak ni Erisa. Pagkatapos na may paus ngunit halatang maalay na boses, nagtanong si Benjamin, uuwi na ba tayo? Ang bilis ng tibok ng puso niya, kasing pula na ng kamatis ang mukha ni Erisa. Saan pa tayo pupunta kung hindi sa bahay? Tumawa si Benjamin bilang tugon, at ang kanyang magnetic voice ay pambihirang kaakit-akit. Matapos masulyapan ang lalaki, tinulak siya ni Erisa palayo para bumangon at bumalik sa passenger seat sa tulong niya. Hayaan mong dalhin kita sa isang lugar. Sambit ni Benjamin habang pinaandar ang sasakyan. Saan tayo pupunta? Nagningning ang mga mata ni Erisa. Lumingon si Benjamin para bigyan ng misteryosong tingin si Erisa. Malalaman mo kapag nakarating na tayo. Hindi ba tayo uuwi para magpahinga? Natatawang tanong ni Erisa. Weekend na. Dapat tayong magmaneho. Hindi inaantok si Benjamin, kaya't nilhinggan niya si Erisa at iminungkahi, magpasyat ka kung inaantok ka. Mahaba-haba ang biyahe. Oo naman. Masayang tumango si Erisa, excited na makita kung saan siya dinadala ni Benjamin. Nang samandal siya sa kanyang upuan, hindi niya maiwasang isipin kung gaano kahirap ang araw na iyon. Dahil sa aksidente sa sasakyan noong nakaraang gabi, hindi siya nakatulog hanggang sa hating gabi. Pagkatapos, kinailangan niyang magmadali sa Old Manor sa umaga upang magbigay galang sa mga ninuno, at kasunod nito ay dumating ang sitwasyon ni Darius. Sa lahat ng nangyari, pakiramdam ni Erisa na ilang araw na ang lumipas. Nagsimula siyang makaramdam ng antok sa sandaling magpahinga siya, at hindi nagtagal, nakatulog siyang nakasandal sa kanyang upuan. Napasulyap si Benjamin sa rearview mirror at napansin niyang nakatulog na si Erisa kaya itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada at tinakpan siya ng kumot bago bumalik sa kalsada. Huminto na ang sasakyan nang tuluyang magising si Erisa. Sinulyapan niya ang kumot sa kanya, lumingon siya para salubungin ang tingin ni Benjamin at ngumiti. Bakit hindi mo ako gin-icing? Kaka-rating lang natin dito. Buong oras ay nakatutok ang mga mata ni Benjamin kay Erisa habang may suot na matamis ng ngiti. Pagnanakaw ng tingin sa lalaki, lumingon si Erisa para hawakan ang bibig nito. Hindi ka naglaway. Natuwa si Benjamin nang mapansin niya ang ginagawa ng babae, at hindi niya pinahahalagahan ang saya sa tono nito. Matapos guluhin ang buhok ni Erisa, inabot ni Benjamin sa kanya ang isang basang tuwalya. Eto, panasan mo yung mukha mo. Kinuha ni Erisa ang tuwalya at pinunasan ang mukha bago itinapon. Lumabas ka na. Naunang lumabas ng sasakyan si Benjamin. Pagkatapos ay humakbang siya sa gilid niya para pagbuksan siya ng pinto at nilagay niya ang kamay niya sa ibabaw nito, pinuprotektahan siya para hindi mabunggo ang ulo niya sa frame ng pinto. Yumuko si Erisa para bumaba sa sasakyan at inilibot ang tingin sa paligid. Isang ranso ng kabayo, gulat na tanong ni Erisa habang nakatingin kay Benjamin. Oo, sagot ni Benjamin na bahagyang tumango. Pagkasara ng pinto ng sasakyan, ipinulupot niya ang braso kay Erisa at pinapasok siya sa loob. Mr. Graham, ano ang utang na loob ko? Dapat ay sinabi mo sa akin ng mas maaga na darating ka. Bati ka agad ng manager nang makita niya si Benjamin. Ito ay isang spur of the moment na desisyon na humantong sa aming mag-asawa dito. Linisin ang lugar. Utos ni Benjamin bago dinala si Erisa sa isang private lounge para makapagpalit. Laking gulat ng manager na halos malaglag ang kanyang panga. Asawa yan ni Mr. Graham. Naiintindihan ko. Aalisin ko ang lugar at sisiguraduhin na magiging maganda kayo ni Mrs. Graham dito. Saad ng manager na may paggalang na yumuko. Sinundan ni Erisa si Benjamin para magpalit. Maraming tao pa rin ang nag-e-enjoy. Okay lang ba na hilingin silang lahat na umalis? Wala akong pakialam. Hindi inisip ni Benjamin na may mali sa kanyang mga ginawa. Ang alam lang niya ay ayaw niya sa matataong lugar. Sanay na si Erisa sa mayayabang na paraan ng mayamang lalaki, kaya napangiti na lang siya at nanunukso, "You need to be more down to earth, Mr. Graham." Kabanata 1027. Matapos sumulyap kay Erisa, inabot ni Benjamin para kurutin ang kanyang mukha. Sige at magpalat ka na.
Binigyan ni Erisa ng curious na tingin si Benjamin nang iabot niya sa kanya ang mga gamit niyang pangkabayo para sa mga babae. Bakit mayroon silang kagamitan para sa mga babae dito? Nang tumingin siya sa paligid, ang tanging nakikita niya ay mga gamit na dinisenyo para sa mga lalaki. Matingkad na kumikinang ang mga mata ni Benjamin habang nakangiting sumagot, ito ay isang bagong-bagong set ng mga gamit. Hindi pa ito nasuot ng sino man. Kumuha ako ng isang tao na maghanda para sa iyo ng maaga, wala lang akong oras na dalhin ka rito bago ito. Natuwa si Erisa sa narinig at hindi niya pinansin si Benjamin kung ano ang nasa isip niya. Akala ko nakuha mo ito para sa ibang babae. Biro ni Erisa, nakangiting ipinulupot ni Benjamin ang kanyang braso sa baywang ni Erisa para lapitan siya bago bamulong sa kanyang tainga, ano ang gagawin mo kung totoo iyon? Bilang tugon, inilibot ni Erisa ang mga mata sa lalaki at kumalas sa pagkakahawak nito. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid ng silid habang hawak ang kanyang kagamitan sa pangangabayo, naghahanap ng lugar na mapagpalit. Anong hinahanap mo? Nagbabago ka dito. Nakakuha na si Benjamin ng mail set at nagsimulang magpalit. Lumingon si Erisa at nakita niya ang pait at maskuladong pangitaas na katawan ni Benjamin. Nanlilisik ang mga mata niya sa lalaki bago siya dali-daling tumabi. Ngumisi si Benjamin matapos sulyapan si Erisa sa gilid ng mata. Bilasan mo at magpalit ka, o ako ang gagawa para sa'yo. Namula agad ang tenga ni Erisa nang marinig ang sinabi ni Benjamin. Hindi, kaya ko ang sarili ko. Lumayo siya sa lalaki, tumalikod sa kanya, at mabilis na nagpalit. Nang matapos siya ay lumingon siya at sinalubong niya ang nakakapasong tingin ni Benjamin. Bilang tugon, tinapunan niya ito ng isang nahihiyang tingin. Ramdam na ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso habang nakatitig kay Benjamin na nakasuot ng magarbong equestrian outfit na tila nagpapatingkad sa kanyang pagiging sopistikado. Pati si Benjamin ay humanga nang makita niya si Erisa na naka-equestrian gear. Ang damit na iyon ay nagpapaganda sa kanya, kung wala na. Nang mapansin niyang nakatitig si Benjamin sa kanya, umubo siya para makuha ang atensyon nito. Hindi ba ako maganda? Natatawang humakbang si Benjamin para kurutin ng marahan ang pisngi ni Erisa. Mukha kang magaling. Tinaas ni Erisa ang sulok ng lobby niya. Hindi mo masyadong ginagawang masama ang sarili mo. Ang gwapo mo. Siyempre naman. Masayang tugon ni Benjamin na nakataas ang kilay. Sa pagtingin sa lalaking tila nakalimutan na kung ano ang pagpapakumbaba, hindi napigilan ni Erisa ang mapangiti. Tara, labas tayo. Maghintay. Pagkatapos ay hinailan ni Benjamin si Erisa sa isang upuan at kinuha sa kanya ang isang pares ng elbow guards at knee guards bago siya nag-squat para tulungan siyang isuot ang mga iyon. Kung titingnan kung gaano kaseryoso si Benjamin, bumilis ang tibok ng puso ni Erisa. Hindi niya maiwasang makaramdam ng init at malabo sa kaibuturan nang mapansin niya kung gaano naging maalalahanin ng lalaki. Nang iangat ni Benjamin ang kanyang ulo at salubungin ang tingin ni Erisa, sumandal siya at hinaplos ang pulang-pula niyang lobby. Nahihiyang titigan ang lalaki, naramdaman ni Erisa na uminit ang pisngi niya. Ako mismo ang gagawa, mas maganda kung gagawin ko ito para sa iyo. Iginiit ni Benjamin na tulungan niya si Erisa sa mga gamit sa masunuring paraan. Nakangiting nagpa siya si Erisa na hayaan si Benjamin at sa halip ay kinuha niya ang kanyang telepono para kunan siya ng litrato ng palihim. Sinulyapan ni Benjamin si Erisa bilang tugon ngunit walang sinabi tungkol dito. Nakasakay ka na ba sa kabayo kanina? Oo, pero hindi ako masyadong magaling doon, sagot ni Erisa, na sinulyapan si Benjamin. Tuturuan kita mamaya. Matapos tulungan ni Benjamin si Erisa na isuot ang mga elbow guard at ang mga knee guard ay ganap na naprotektahan ang kanyang katawan. Mukha akong knight ha. Biro ni Erisa habang nakatingin sa armor na suot niya. Nag-post pa siya. Napatawa si Benjamin nang mapanuksong sagot niya, parang alimango. Pagkatapos, masuyong hinaplos ang buhok nito bago tinulungang magsuot ng helmet. Ang ganda mo. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Erisa habang nakatitig ang malinaw sa kristal na mga mata sa magandang mukha ng lalaki. Hindi ka ba magsusuot ng isa? Masyado akong magaling dito kaya kailangan ko ng helmet. Kumpiyansa na sagot ni Benjamin, habang nakakunot ang noo. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Erisa at inakay ito palabas. Kabanata 1028. Nang nasa labas na ang mag-asawa, dumiretso sila kay Justin. Katabi niya ang ilang sexing babae. Nagpabuga si Justin ng usok ng sigarilyo bago panunuya, at narito ako ay nagtataka kung sinong big shot ang gustong bakantehin ang lugar. Hindi sumagi sa isip ko na ikaw iyon, Mr. Graham.
Binigyan siya ni Erisa ng once over. Hindi niya maiwasang maramdaman na nakilala niya ito noon. Tungkol naman kay Benjamin, iginiya siya nito sa ranzo ng kabayo nang hindi man lang nag-abala na sumulyap kay Justin. Benjamin Graham. Tawag ni Justin, nagdilim ang ekspresyon niya. Lumingon si Benjamin at tinignan siya ng malamig na tingin. Anong gusto mo? Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa mukha ni Justin. Saan ang saya sa pagkakaroon ng buong lugar para sa iyong sarili? Bakit hindi ka namin samahan? Hindi ako interesado, sagot ni Benjamin, na walang pag-aalinlangan na ibinasura ang mongkahi. Pinag-aralan siya ni Justin saglit. Pagkatapos, mamaling ang tingin niya kay Erisa. At sino kaya itong magandang babae? Itinagilid ni Benjamin ang kanyang katawan upang harangan siya sa paningin ni Justin, isang babalang tingin ang kumikislap sa kanyang mga mata. Tila nataman ng bigla ang pagkaunawa, napabulalas si Justin, huwag mong sabihin sa akin na siya ang babaeng nanganak sa iyong anak. Dahil walang balak na ituloy ang usapan nila ni Justin, hinayla kaagad ni Benjamin si Erisa palayo. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng pag-alis ng mag-asawa, at ang mga sulok ng kanyang mga labi ay pumulupot paitaas na may pahiwatig ng isang malisyosong ngiti. Sa sandaling iyon, ang mga babae ay sumigaw sa paligid niya, nagtatanong, magkakabayo pa ba tayo? Kailangan mo pa bang magtanong? Hindi mo ba nakikita na may nagbook ng buong lugar? Natigilan si Justin, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin habang iniisip ang tungkol sa kung paano lumayo si Benjamin, pagkatapos ay bumangga siya kasama ang iba pa. Samantala, hindi maalis-alis ni Erisa ang pakiramdam na nakita niya si Justin sa kung saan. Gusto niyang tumalikod at tumingin muli sa kanya, ngunit inilagay ni Benjamin ang isang kamay sa likod ng kanyang ulo upang pigilan siya sa paggawa nito. Huwag kang tumingin sa paligid. Sambit niya sa malalim niyang boses. Lumingon siya sa kanya, ipinahayag niya ang kanyang pagkalito. Hindi ko maiwasang isipin na medyo pamilyar siya. I wonder kung saan ko siya nakita dati. Nilapitan kanya sa plaza, sabi ni Benjamin sa kanya habang nakatingin sa kanya. Nagulat siya sa narinig. Pagkaraan ng ilang sandali sa pag-ikot ng kanyang utak, sa wakas ay naalala niya ang pangyayari. Naaalala ko na ngayon. Ano ang trabaho ng lalaking iyon? Mayroon siyang nightclub at dati ay may nararamdaman siya para kay Dana, paliwanag niya. Nagsalubong ang kilay ni Erisa. Dati, ibig sabihin wala na siya. Wala akong ideya tungkol dyan, sagot niya. At ito ay hindi interesado sa akin sa hindi bababasa. Gayunpaman, batay sa aking pag-unawa kay Justin, walang paraan na siya ay tumayo nang walang ginagawa kung siya ay tunay na may nararamdaman para sa kanya. Gayunpaman, hindi na siya humahanap sa akin mula nang maaresto si Dana. Iyan ay medyo kakaiba. Nakalimutan ni Erisa ang lahat tungkol kay Justin nang ihatid siya ni Benjamin sa kwadre para pumili ng kabayo. Nakuha agad ng mga kabayo doon ang atensyon niya nang makita niya sila. Gusto mo ba ang mga kabayong ito? Tanong niya, na inakay pa siya papunta sa kwadra. Sa pag-survey sa mga kabayong puno ng sigla at may mga lalaking ikakasal na nakatuon sa pag-aalaga sa bawat pangangailangan nila, siya ay namangha. Sa iyo ba silang lahat? Manimham, ungol niya habang tumatango-tango. Napaawang ang mga lobby ni Erisa sa paghanga sa dami ng mga kabayong pag-aari niya. Anong lahi sila? Wala akong gaanong alam sa mga kabayo, ngunit sigurado akong hindi lang ito basta-bastang lahi ng mga kabayo. Akhal teke. Habang nagsasalita siya, hinihimas niya ang isa sa mga kabayo. Tumugon ito sa pamamagitan ng masuyong paghaplos ng bibig sa kanyang palad, na tila napakaamo at mahinahon. Nang makita iyon, sinabi ni Erisa, I'll pick this one, then. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Hindi mo kakayanin ang isang ito. Hayaan mo akong pumili ng isa pa para sa iyo. Ngunit ang isang ito ay mukhang medyo masunurin. Sagot niya, nakatingin sa kanya na nagtataka. Ngumisi siya, mukhang masunurin lang kapag kasama ko. Sa iba, napakasama ng loob. Talaga, humakbang siya at sinubukang haplasan ng kabayo gaya ng ginawa ni Benjamin. Gayunpaman, halatang halata ang init ng ulo nito habang nagmamayabang at mamulong. Siya ay nagbigay ng panimula bilang tugon. Natawa siya habang hinihila siya pabalik. Pumunta ka sa harap, mas bagay para sa iyo ang mga nandoon. Hindi ka sanay na mga ngabayo, kaya ang mas kalmadong kabayo ay magpapadali sa mga bagay-bagay. Ang isang matapang na kabayo ay hindi ang pinakamahusay na tugma para sa iyo. Pinunasan niya ang kanyang ilong, walang pagpipilian kundi ang gawin ang sinabi nito at sundan siya sa harapan.
Nagpatuloy ang manager sa paggawa ng ilang rekomendasyon. Mr. Graham, ang mga kabayong ito ay napakaganda at napakabait. Ang mga ito ay angkop para sa isang baguhan tulad ni Mrs. Graham. Kabanata 1029. Pumili si Benjamin ng puting kabayo na bahagyang mas maliit kaysa sa iba para kay Erisa. Kunin mo ang isang ito. Tumango siya. Matapos ilabas ng manager ang kabayo sa kwadra nito, sinimulang ipakita sa kanya ni Benjamin ang mga lubad. Alagaan mo ito dito. Kilalanin ito ng kaunti. Sa paggaya sa kanya, hinaplos niya ang muso ng kabayo. Tunay ngang masunurin ito at mukhang natutuwa sa paglalamang sa kanya. Hinimas-himas pa nito ang palad niya. Giggling, she remarked. Mukhang masaya, di ba? Napangiti ang manipis na labi ni Benjamin nang makita kung gaano ito kasaya. Malamang na gusto ka nito. Gusto mo bang subukan at i-mount ito? Okay, sabik na sagot ni Erisa. Hawak ang saddle, ipinasok niya ang isang paa sa stirrups at mabilis na itinaas ang sarili sa kabayo. Gusto sana siyang tulungan ni Benjamin na makatayo ngunit nagulat siya nang makita niyang nakaposisyon siya sa kabayo. Pang-aasar niya, hindi ko akalain na sobrang galing mo. Tumawa siya at sumagot, maaaring hindi ako masyadong magaling sa pagsakay sa kabayo, ngunit hindi ko pa ito nagawa noon. Alam ko pa rin kung paano sumakay ng kabayo. Bilasan mo at akayin mo ang iyong kabayo. Iyan ay maaaring maghintay, sabi niya. Kinuha ang render, iginiya niya ang kabayo ni Erisa sa isang maikling distansya. Matapos matiyak na maayos na ang lahat, nilampasan siya nito at pinaalalahanan siya, huwag masyadong mabilis. Hayaan mo lang itong maglakad ng ganito. Oh, at huwag mong tamaan ang puwitan. Bumaba ang tingin niya sa kanya habang nakaupo siya sa likod ng kabayo. Got it, bilasan mo, kung ganoon. Hihintayin kita. Tumango siya, saka tumalikod at inutusan ng manager na ilabas ang kanyang kabayo. Pumunta ka at magdala ng Black Wind. Kaagad pagkatapos noon ay muling itinoon niya ang tingin sa kanya. Naaliw, pinatayo niya ang kanyang kabayo at sinabing, hindi ako marunong sumakay, kaya hindi ako mangangahas na gumawa ng anumang bagay na nakakatawa. Hindi mo kailangang patuloy na bantayan ako. Pagkatapos ng lahat, ang pagbagsak mula sa likod ng isang kabayo ay medyo masakit. Sinaman lang siya ng tingin ni Benjamin. Hinintay niyang ilabas ng manager ang kanyang kabayo, sumakay dito, pagkatapos ay nagsimulang sumakay sa tabi niya. Nanlaki ang mga mata ni Erisa nang mapansin niyang ang kabayo ay ang masiglang kabayong nakita niya kanina. Hindi gaanong halata sa loob ng kwadra, ngunit ngayong nasa labas na ang kabayo, nakita niya na ito ay napakatangkad at may kalamnan. Mayroon din itong maliwanag at may kintab na Amerikana. Sa pagmamasid sa paghanga sa mga mata nito, lihim siyang natuwa. Gusto mo bang sumakay sa kabayong ito? Nako, hindi ako mangangahas, sagot niya na may nakakatakot ng ngiti. Pwede mo na itong subukan pagkatapos mong masanay sa pagsakay, anito, nakatingin sa kanya ng may kumislap na mata. Napagtanto ni Erisa na ang kanyang kabayo ay medyo natatakot sa Black Wind. Kaya naman, pinona niya si Benjamin. Tinulak ni Benjamin ang Black Wind gamit ang kanyang mga takong, at napatakbo ito. Gayunpaman, mabilis itong nainip sa bilis. Tanong niya, magpapalaps ako. Magiging okay ka ba mag-isa? Oo naman. Magpapatuloy ako sa ganitong bilis, sagot niya. Mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga kamay sa renda. Talagang hindi siya naglakas loob na pumunta ng mas mabilis, dahil ang pagsakay sa kabayo ay malamang na maging matigtig kapag ang mga kabayo ay bumilis. Matapos ang paulit-ulit na pagpapaalala sa kanya na huwag umalis ng mag-isa, hinimok ni Benjamin ang Black Wind na tumakbo. Tinitigan niya ang lalaking nakasakay sa kabayo ng buong paghanga. Ang gwapo niya, hindi napigilan ni Erisa na ilabas ang kanyang telepono para kumuha ng litrato, na kinukunan ng kanyang walang kahirap-hirap ngunit eleganting tindig habang siya ay nakasakay. Kahit huminto ang kanyang kabayo at hindi na umaban, hindi niya ito pinansin at umupo na lamang doon. Kumikilos ang kanyang puso habang pinagmamasdan si Benjamin. Ang ranch ng kabayo ay nakahandusay sa isang malawak na lugar, kaya inabot siya ng ilang minuto upang sumakay pabalik sa kanya. Natuwa siya nang makita siyang nananatili sa parehong lugar. Kukunin ko ang ilang mga lapa, pagkatapos ay halika at kunin ka, tawag niya sa kanya. Pagkasalubong ng tingin nito, medyo nahiya siya nang makita ang saya sa mga mata nito. Sige na, huwag na, isipin mo ako. Ang iba ay mukhang napakakul kapag nakasakay sa kabayo, ngunit medyo natatakot pa rin ako kapag kailangan kong gawin ito. Ang mga hindi magaling sa horseback riding na tulad ko ay hindi komportable kapag nagsimulang tumakbo ang kabayo.
Gayunpaman, ang mga magaling dito ay mararamdaman lamang ang kilig ng kanilang mga kabayo sa pagtitipon ng bilis. Hindi sila makakaramdam ng anumang sakit. Pagkatapos ng pag-ikot sa lugar ng 2 beses pa sa Black Wind, bumagal si Benjamin nang bumalik siya sa kinaroroonan ni Erisa. Bigla niyang naramdaman na pinulupot nito ng mahigpit ang braso niya sa bewang niya at hinampis siya sa tagiliran niya. Namutla ang mukha niya sa takot, at niyakap niya ito. Bumaba ang tingin niya sa babaeng nakayakap sa kanya habang nakangiti. Huwag kang matakot, nakuha na kita. Kabanata 130. Tinakat mo ako. Hinampis ni Erisa ang dibdib ni Benjamin, baka sa mukha niya ang pag-aalala. Isang malademonyong ngiti ang isinalubong sa kanya ng lalaki at tumawa. Sorry, ang sama ko. Sinaman siya ng tingin ni Erisa at umirap, bakit hindi mo sinabi sa akin bago mo gagawin iyon? Pinaupo siya ni Benjamin at tiniyak sa kanya, tiwala ako na hindi ka hahayaang mahulog. Sisasakit ang puso ko kapag nangyari iyon. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa nang maramdaman ang mainit nitong hininga na dumaan sa kanyang mukha. Inikat ni Benjamin ang kanyang baywang ng mahigpit gamit ang kanyang mga braso at sinabing, maupo ka. Hayaan mong ihatid kita. Nagsimulang tumilapon ang itim na hangin ng bahagyang pinisil ni Benjamin ang ribcage nito gamit ang kanyang mga binti. Iyon ang unang pagkakataon ni Erisa na makaranas ng bilis ng kabayo. Nakakagigil, ngunit lalo siyang nabalisa ng mas mabilis na tumakbo ang kabayo at naging malubak ang pagsakay. Slow down. Please slow down. Pakiusap niya. Napaawang ang lobby ni Benjamin sa saya nang makita ang pag-aalalang ekspresyon ni Erisa. Itinuro niya, bahagyang sumandal at sundan ang momentum ng kabayo. Relax ka lang. Sa pagsunod sa kanyang payo, ang babae sa kalaunan ay naging mas komportable. Bumabuti na ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Benjamin, na pabulong sa tabi ng tenga niya habang kinokontrol niya ang Black Wind na bumagal. Nagningning ang mga mata ni Erisa habang nakatutuwang sumagot, oo. Binigyan siya ng isang mabilis na halik ng lalaki sa pisngi bago pabilisin ang Black Wind. Naramdaman ni Erisa ang pag-init ng kanyang mga tainga habang ang isang matamis na sensasyon ay dumagsa sa kanyang puso. Kaming dalawa ang nakasakay sa iisang kabayo ay parang isang eksenang diretso sa isang romantic period drama. Sumakay si Benjamin kasama si Erisa para sa ilang lap pa para maranasan niya ang kilig sa bilis. Matapos mapabagal ang kabayo, tinanong niya, bueno, ano sa palagay mo? Masaya ba ito? Talagang nangyari iyon. Masiglang tugon ni Erisa habang hinihimas ng hininga ni Benjamin ang ilang hibla ng kanyang buhok. Napangiti siya nang makita ang masayang mukha ni Erisa bago itinuro ang Black Wind sa isang makipot na daanan. Nababagabag sa kanyang mga aksyon, lumingon si Erisa at nagtanong, saan tayo pupunta? Naningkit ang mga mata ni Benjamin habang bumababa ang tingin sa kanya. Ang ganda ng view doon. Ipapakita ko sa'yo. Ngumiti si Erisa at ibinalik ang tingin sa harapan. Sa kanyang pagtataka, ang tanawin sa kanyang harapan ay napakaganda, hindi katulad ng anumang nakita niya. Wow! Ang bango dito! Huminga ng malalim si Erisa habang namamangha sa makapidyo hiningang tanawin. Wala akong ideya na ang ranzo ay may napakagandang tanawin. Hinaplos ni Benjamin ang kanyang buhok at tinukso. Ano ang inaasahan mong hitsura ng isang ranzo? Napangisi si Erisa kaya naging hiwa na lang ang mga mata. Inaasahan ko na magkakaroon lamang ito ng mga kerehan at wala ng iba pa. Upang maayos na pamahalaan ng isang ranzo, dapat ding mag-isip sa labas ng kahon at makipagsabayan sa mga uso. Sagot niya, lumingon si Erisa para tingnan si Benjamin nang magsimula siyang magsalita ng negosyo, at bilang tugon, itinaas ng lalaki ang kanyang kilay at nagtanong, mas gusto mo ba ang tanawin sa mga kerehan, o mas gusto mo ba ang maluwag na ranso? Humajijik ang babae at sumagot, gusto kong maging malapit sa kalikasan. Kumikislap ang mga mata ni Benjamin na nakangiti habang kinokontrol niya ang Black Wind para bumilis. Hayaan mong dalhin kita upang maranasan ang mga kamanghamanghang kalikasan, kung gayon. Napakurap-kurap si Erisa, hindi sigurado kung tinutukoy niya ang inaakala niya. May parang dito, tanong niya, ngumisi lang si Benjamin ng hindi. Sumasagot, makalipas ang ilang minuto, nawala sa paningin ang makipot na malilim na landas. Sa halip, sinalubong sila ng malawak na berdeng parang. Wow! Napabuntong hininga si Erisa nang makita ang malawak na bukas na parang na tila umaabot hanggang sa abot tanaw. May kabundukan pa nga na may kalayuan. Napakalaki nito, nagtatakang sabi niya. Ang lugar ay higit sa 10 beses ang laki ng mga truck ng karera kanina. Lumingon si Erisa kay Benjamin at nagtanong, bakit hindi mo ako dinala kaagad dito?
Mahinahong sumagot ang lalaki, kailangan mo ng warm-up bago ka makasakay dito. Sigurado ako kung dinala kita kaagad dito, hindi mo mapipigilan ang iyong sarili na tumakbo palayo. Tahimik na tumawa si Erisa, impressed na kilala siya ni Benjamin. Hindi talaga siya marunong sumakay ng kabayo, ngunit napakaganda ng tanawin dito na hindi niya kayang pigilan ang pagtakbo ng walang ingat. Halika, pabilisin mo ang iyong kabayo. Tuwang-tuwang udyok ni Erisa kay Benjamin. Ngumisi ang lalaki at itinuro, sige, maupo ka. Okay, masiglang tumango si Erisa. Haya, binigyan ni Benjamin ng sipa ang Blackwind, at sila ay umalis.